Naging taguan ng mga dayuhang pugante ang mga illegal na pogo hub sa bansa. Ito ang napansin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa patuloy nilang operasyon sa mga pogo hub at scam hub sa bansa. So sa tingin po namin, itong mga pogo hub salang ginagawa na nilang taguan ng mga wanted persons. Sa pinakahuling raid ng mga otoridad kasama ang LGU sa Pasay City noong isang linggo, nasa 13 Chinese national ang natukoy na pugante o kriminal mula sa 200 at siyam na Chinese na nahuli. Karamihan sa kanila ay kaso ay illegal gambling at fraud sa China. This is not the first time na nakakuha po tayo ng mga wanted persons. Dito sa One Wheels na to, nakakuha tayo ng 13. But in some other raids na ginawa po namin before, nakakakuha kami ng one time 11, then nasundan ng 9, then nasundan ng 6. So halos lahat po ng ni-raid namin ng mga pogo hubs, meron pong nakukuha mga wanted persons. Sa tulong ng Law Enforcement Agency ng China, isa-isang sumailalim sa biometrics ang mga dayuhan para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Karaniwan na kasi sa mga pugante ang pagpapalit ng pangalan kapag pumupunta sa Pilipinas para maitago ang kanilang tunay na pagkatao. Yung kumukuha sila ng mga Philippine-issued IDs, normally ang ginagamit nila yung mga assumed names yung hindi nila mga totoong pangalan. So that's why pag nagkaroon ng biometrics from the embassy o yung galing sa ibang bansa, minsan hindi nagmamatch. Ayon sa PAOK, ang na-verify pa lamang sa ngayon ay ang mga Chinese national. Bukod kasi sa mga Chinese, may nahuli ding iba't ibang lahi gaya ng Vietnamese, Korean, Indonesian, Malaysian, Burmese at Malagasy. Palaisipan naman sa PAOK kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga pugante, kaya makikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration tungkol dito. Ngunit hindi rin iniaalis ang posibilidad na nagbabackdoor ang mga ito para makapasok sa bansa. So yun ang question talaga na minsan bothers us kung paano sila nakapasok dito. Kagaya ng sinasabi namin, pwedeng umalis yan sa bansa nila na walang clearance sa kanilang bansa, tapos pumasok din ng palihim dito sa bansa natin na without securing any documentation. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad kasama ang local government unit noong February 26 ang One Wheels condominium sa Pasay City kung saan nahuli ang 403 dayuhan. Kabilang din sa mga nahuli ang dating torturer, bugaw at driver ng VIP sa Smart Web Technology sa Nasdaq sa Pasay City at Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sinasabing sangkot sa cryptocurrency scams, love scam at investment scams ang scam hub sa One Wheels condominium. Ito ang pinakamalaking pogo na nahuli ng PAOK ngayong taon simula nang ipatupad ang pogo ban sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.